Kanina ba kayo dyan? Kadadating lang din namin eh. Nakita ko story ng boyfriend mo ah. Sana all. Uy, sana all. May quiz nga pala tayo mamaya. Ang dami nating re-reviewin sa quiz. Grabe. Oo nga, ang dami. Wala pa akong matandaan. Tara na, mag-8 na pala. Malate pa tayo. Tara. Ano nga ulit yung structures ng HTML? Di ba yun yung head, body, shoulder? Excuse me ate, kilala mo to? Hala, ang weird naman yan. Kaya pala iba pakiramdam ko sa kanya nung nakita ko siya sa kantin. I-report mo na yan, kasuhan mo na, may ebidensya naman. Alam mo bang pwede mo siyang kasuhan dahil considered yan as privacy violation? Kaya nga po ate, salamat po. Hoy, samahan niyo ako Saan? Ano yung sinasabi mo? wala. Tara makapag-lunch na. Burahin mo nga yung mga pictures na yun. Ano ba problema mo sa akin? Alam mo, pwede kitang kasuhan sa mga ginagawa mo? Totoo niyan. Natutuwa lang talaga ako sa inyong tatlo. Gusto ko lang sana maging part ng circle niya. Wala kasi akong kaibigan sa sa section namin. Wala naman talaga akong balak i-expose yung mga pictures na yan. Sorry sa inyo, sana mapatawad niyo ako. Hindi ka dapat nagpipicture ng ibang tao, lalo na't walang alam yung pinipicturean mo. Pwede ka naman lumapit sa amin at makipagkaibigan. Salamat. Pasensya na. Di ko na uulitin at buburahin yung mga picture. Maaga pa? Mamaya ako na lang gagawin, tinatamad pa ako. Nako, patay. 2 PM na pala. Nalibang ako. May research pa nga pala. Wala na akong oras para gumawa at magpasa. Kopyahin ko na lang itong nasa Google. Ayan, tapos na ako. Na-i-upload na. Friend daw si Boy kopya sa internet, kapal ng mukha. Roderick, tignan mo to oh. Diyan! Report natin si Joy. Di na tama yung mga pag-post niya sa Facebook. Kaya nga, wala ka naman ginagawa sa kanya tapos kung ano-ano sinasabi niya. Tara!
Sige, pasok. Excuse me po, sir. May re-report po sana kami. Ano ba yan, mga anak? Ito po kasing si Jan. Di ba po nasira niyo yung research paper niya? Yes. Ang problema naman po kasi ngayon, sir. Itong si Joy Joy, hinaharas po si Jan sa Facebook. Kung ano po ang kanyang sinasabing masama. Ito, sir, oh. Yun nga. Online harassment na ito Pakitawag niyo mga klase niyo. Joy, nireport sa akin ng mga kaklase mo tungkol sa mga Facebook post mo at sa mga message mo kay John. Alam mo ba ang ginagawa mo? Naapektuhan si John sa mga sinasabi mo tungkol sa kanya. Alam bang pwedeng kaso na mangyari sa'yo dahil sa online harassment? Abang dahilan mo at nagawa mo to kay John? Kahit ano pa man ang dahilan mo. Hindi tama ang mangaras ka ng kaklase mo o kahit sino man. Joy. Ikaw naman, John Jay. Narealize mo bang plagiarism ang iyong nagawa sa iyong research? Paano alam kung hindi lang sa school ang iyong research paper na gagawin mo? Pwede ka rin makasuhan sa pag-copy ng material ng iba. Sir, kaya ko po yung nagawa kasi po wala na akong oras para gumawa. Sorry po, sir. Nagkamali po ako. Dapat po, inuna ko po muna gumawa ng research paper kaysa mag-cellphone. Hindi ko na po ulitin. Sir, ang totoo po, stress po ako sa bahay. Kaya po wala akong mapagbalingan ng sama ng loob. Pasensya na po, sir. Jan, sorry, na-realize ko na mali ang pagpo-post ko sa FB. Sorry talaga. May kanya-kanya naman tayong problema na hindi alam ng iba. Pero huwag niyo nang ulitin yan. Palagi i-consider ang anong magiging consequence ng mga desisyon niyo. Sige na, mag-lunch na kayo. Salamat po. Thank you po, sir. Tara. Tara. Okay na kami. Bati na kami! Tara na! Flash drive for sale, 32 GB. Pwede to Mukhang marami ko mapapanood. Orderin ko nga to. Cash on delivery naman Sige ate, chat na lang kita kapag darating na yung order kong USB. Pakaya na yung order ko Mr. Manuel, 800 po, sir. Teka. Hindi ito yung in-order ko. Na-scam ako. Tagal naman ni Joy Joy. Nagugutom na ako. Kaya nga, kanina pa yung OTW ni Joy Joy. Uy, speaking of, na si Joy Joy, oh. Oh, ayun na pala sila. Sakto, gutom na kami. Pasensya na guys, may nangyari lang kasi. Kapatid ko pala si Manuel. Kaya ako na late. Umorder kasi ng flash drive yung kapatid ko sa online, kaya lang walang flash drive na dumating. Roderick, ito yung Facebook account ng scam sa kapatid ko. Aba, tita ko to Teka lang. Hindi ito yung account ng tita ko Nagtitinda lang ng balut yun. Report natin sa pulis. Poser na. Scammer pa. Police Station 69, magandang araw po. Ano po may paglilingkod namin? Good day po, sir. May i-report po sana kami. Yung kapatid po kasi ng kaibigan ko na-scam sa Facebook. Tapos yung pangalan po ng scammer na ginamit pangalan po ng tita ko. Okay po. Ano
po ang inyong pangalan at ano po binibenta ng scammer? Roderick Gregorio po. Nagbebenta po siya ng movies na nakalagay sa flash drive. Tapos hindi po talaga yung item yung binibigay niya. At nasabi mong ginagamit yung pangalan ng tita mo sa Facebook, tama? Yes po. Nagtitinda lang naman po yung tita ko sa amin ng balot eh. Pakisend na lang po sa aming page ang inyong report. Pakisend na rin po ang ebidensya. At pag na-verified na po namin, sisimulan na po namin tignan ang kasong ito. Sige po. Sana mahuli na yung nasa likod niyan. Maraming salamat po. Okay po, tatawag po kami para i-update kayo. Pag nakita po namin yung mga ebidensya, salamat po. Sir Roderick, ayon po sa inyong statement at mga sinet, pwede po natin itong sampahan ng kaso dahil isa po itong gawain na digital piracy at identity fraud. Sisimulan na po namin hanapin ang nasa likod ng pang-scam na kasong ito. Sige po. Sana mahuli na yung nasa likod niyan. Maraming salamat po. Salamat naman. Sana mahuli na yung scammer na yun. Kaya nga. Ay, naghahanap masasamang tao sa internet. Guys, may naisip ako. What if gumawa tayo ng isang community upang makapag-promote ng prevention at makatulong sa mga nabibiktima sa internet? Mukhang magandang idea yan. Joy, CJ, tingin nyo. Agree, maganda yan. Oo nga. Tara. Teka, ano kaya magandang ipangalan sa page natin? Paano kaya kung internet guards? Parang ang baduy naman nun, Mark. Paano kung digital guardians? Okay, Digital Guardians. Digital guardians, let's go! Republic Act Number 10173, otherwise known as the Data Privacy Act, is a law that seeks to protect all forms of information, be it private, personal, or sensitive. It is meant to cover both natural and juridical persons involved in the processing of personal information. Blackmailing may be prosecuted under various provisions in Philippine law such as coercion, Article 286 of the Revised Penal Code, or unjust vexation, Article 287. Cyberbullying or online blackmail could be charged under the Cybercrime Prevention Act if it involves electronic communication. Plagiarism is the same as copyright, presenting work or ideas from another source as your own, with or without consent of the original author, by incorporating it into your work without full acknowledgement, is considered under the Cybercrime Law of the Republic Act 10175.
The Anti-Bullying Act of 2013, Republic Act Number 10627, recognizes the importance of preventing and responding to bullying, including cyberbullying, in educational institutions. Schools are mandated to adopt policies and mechanisms to effectively handle and address bullying incidents. Republic Act 8484, enacted in the Philippines, specifically addresses the issues of fraud and illegal activities related to access devices, including credit cards, ATM cards, and other electronic means of transactions. As defined in Republic Act Number 10175, otherwise known as the Cybercrime Prevention Act of 2012, computer-related identity theft is the intentional acquisition, use, misuse, transfer, possession, alteration, or deletion of identifying information belonging to another, whether natural or juridical, without right.